Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento at opinyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. At eto nga po mga kababayan, ang pag-uusapan natin dito ay ang inyong tokmol na Sara Pusit Duterte. Okay, kasi po mukhang binira na naman siya dito sa kanyang claim. May claim na naman kasi itong inyong tokmol na Vice Presidente. Siya po ay dinibank ng isang mambabatas at dating party list representatives at isa rin na current na mambabatas. Sinabihan po siyang sinungaling. Sinungaling si Sara Duterte. At tandaan ninyo, may nagsabi dyan, kapatid ng sinungaling ang magkamag-anak po yan eh. Yung sinungaling at magnanakaw. Magkamag-anak yan, magkapatid yan, blood related yan. O, tignan nyo yung mga Duterte. Mga sinungaling, mga magnanakaw. Hindi lang yon, mamamatay tao at duwag. Okay, so shout out lahat po sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, yung nagsabi ng kasinungalingan. Sinungaling si Sara Duterte. Bakit? Nagpapakalat na naman ng kasinungalingan. Yung article po natin, itong dalawa manggagaling sa politico.com.ph. Maraming salamat po, no? Unahin natin to. Kasinungalingan. Sara Duterte spreading lies to cover up her failures. Sabi ni Representative Valeriano ng Maynila. Tama naman. Tandaan ninyo, sinabi mismo, sa bibig mismo ni Tokmol Sara Pusit Duterte, sisiraan ko kayong lahat. Yun po ang sabi niya. Wala siyang pakialam kung totoo o hindi yung sasabihan niya, basta sisiraan niya silang lahat. So lahat ng sinasabi niya ngayon, lahat ito ay kasiraan, lahat ito ay kasinungalingan. Kasi ano ang sabi ni Yusek Castro? Sinisiraan niya po ang presidente kasi kating-kati na siyang makaupo bilang presidente. Gago, di ba? Akala ko ba aantay mo ang 2028? Bakit kating-kati ka na makaupo bilang presidente? Bakit? Kasi gusto niya nang maghiganti. Kating-kati na siya. Spoiled brat ito eh. No, lahat ng gusto niyang makuha. Kaso hindi niya makuha yung upuan ng presidente sa Malacanang. Kaya gumagawa siya ng paraan, ng kasiraan para siya po ay maupo. Pero ang tanong, dinidinig ba siya ng mayorya? Wala. Kasi alam na siya po ay isang big fat liar. Talaga namang pat siya. Big fat eh. Di ba yung movie na Big Fat Liar? Tignan yung itsura niya. Pat na, liar pa, certified. Di ba? Pasensya naman, Manila Representative Rolando Valeriano expressed his belief that Vice President Tokmol Sara Pusit Duterte is spreading lies to cover up her failure and poor performance. Correct. That's what you call deflection. That's what you call disinformation specialist. Valeriano made the statement after Duterte revived her allegation that only 2 individuals in Congress are making decisions on the proposed national budget. Opo, sinabi niya pa yan. Only si Speaker Martin at si Elizaldico ang may hawak ng budget. Di umalma si Valeriano, malaki kang sinungaling. Masyadong mababa naman yung tingin ng Vice Presidente sa Kongreso kung nasabi niyang dalawa o ilang tao ang nag-a-approve po ng budget ay ang buong Kongreso. Correct. Correct. Bakit hindi umalma dito ang mga makabayang black? Nasaan na yung Kabataan Party List? Wala na kasi si Manuel eh. Nasaan na si Gabriela? Wala palang Gabriela ngayon. Nasaan na si ACT Teachers? Si Leila de Lima? Nasaan na? Si Akbayan? He stressed that the budget process involves both the House and the Senate. Correct. Bakit puro Kongreso lang? Bakit puro lower house lang? Tokmol. Kasi karamihan sa Senado ay kakampi niya. Yung Duterte Black. Ayaw niya naman silang sasaktan. Coach, so siguro po yung ikinakalat ni Vice President na yan mukhang lies na naman po.
Mukhang kasinungaling para pagtakpan niya yung ibang mga kapalpakan niya. Opo, palpak nga siya sa DepEd eh. Diba? So, ibig sabihin, ang tinatrabaho lang niya na pinapasahod nyo ng mahigit kalahating milyon, 1/4 pala, pagsira. Walang ginagawa. Yan ang magandang effect, yan ang magandang halimbawa na kumikita ng malaking pera pero hindi nagtatrabaho. Daig niya pa yung CEO ng company. Biputi na yung CEO ng company. Nagtatrabaho pa sa opisina eh. Busy pa eh. Diba? Siya, kain-kain lang, pasyal-pasyal. Tingnan nyo. Fat na siya. Oo, patso. Big patso liar. Oo. Bahala nang masaktan dyan, ha? Lagi na lang kapag may issue sa kanya, ang ituturo niya Kongreso. Siguro dapat niyang sagutin saan napunta yung confidential fund. Di ho ba bakit masama ang performance o bakit malamya ang performance ng DepEd during her time? Ngayon nga bagsak yung kanyang performance at trust rating eh. Di ba? It was Valeriano who delivered the privileged speech that prompted the House Committee on Good Government and Public Accountability to investigate the alleged irregularities in Duterte's utilization of her confidential funds amounting to 612.5 million. Huwag na niyang idamay ang buong Kongreso para pagtakpan po yung mga ganong kapalpakan niya. Ang Kongreso po nananahimik and every time meron siyang magiging problema, ituturo po niya lagi yung Kongreso. So sobrang mali naman po yan. Correct. Tama. Kaya nga nagtuturo eh. Ayaw niyang madudungisan daw yung pangalan niya. Putang ina, itsura pa lang niya madungis na eh. Di ba? Ayaw daw niyang, parang yung ginawa niya kay Trenes, do not even besmirch my name. Don't you ever mention my name. Bakit? Anong pangalan mo? Sacred ba ang pangalan mo? Putang ina mo, ha? Ikaw, Sara Zimmerman Duterte Carpio? Very sacred ba? Ha? Yan bang pangalan mo ay guided by the Holy Spirit? Ha? Tang ina mo? Hindi ka naman purong Pilipino eh. Kung sino pang hindi purong Pilipino, siya pang bumababoy sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Ha? Hoy! 1/4 Chinese, 1/4 na German, ilang percent ang dugo mong Pilipino? Sabi natin 50-50 ka. Ha? 50. Hindi yan 100%. Kaya sama ng ugali mo. Oo. Nagtuturo, akala niya perfecto siya. Ulul. 'Di ba? Tuwing may kapalpakan siya, ituturo niya si Speaker, si FL at si Pangulong Marcos. Hindi niya alam sa kanya lahat nakaturo, 'di ba? Ilan na nakaturo sa iyo pag nagpi-finger pointing ka? Tignan mo Tokmo, kita mo to, yung tatlo ko, ayan oh. Ha? Mas maganda yata yung ganito, ayan ganun. Ganito ka eh. F-sheet ka eh, 'di ba? Ganyan ka ayan nagtuturo ka Nasaan yung pangatlo? Ikaw ang mas guilty, turo Maganda gamitan mo ng nguso. Yung ganun. Ganun ang Pilipino. Ayun Sigurado walang makaturo sa iyo, 'di ba? Sa daliri, ayun tatlo sa'yo Ha? Piling ni Pusit, perfecto po siya. Tang ina. Ha? Ano nang perfecto kay Pusit? Wala. Perfectong kasinungalingan. Yung pang nagawa niya. She perfected the art of lying. Punta naman tayo dito sa dating representante ng party list na ACT Teachers Party List na si Franz Castro. Sinagot niya po yung sinasabi ni Pusit na yung quote card dito kasi may quote card yan mga kababayan eh. Yung quote card na, teka lang, tingnan lang natin sabi dito ni Pusit, hindi naman ako ipokrito na aatakihin nyo ako pag nang atakihin habang nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho daw siya. Ha? Hindi daw siya masokista. Ha? Na atakihin lang daw siya ng atakihin habang nagtatrabaho siya. Ha? And to think that Department of Education was the department that is delivering result sa administration. So sabi ko ayokong pag-usapan. Wow! Yung Department of Education daw nagde-deliver ng result. Wala ka nang nagawa sa PISA. Hindi mo natugunan yung problema sa mga procurement. Lumabas pa na nagbabribery ka. Tagira. Ano ang sagot ni Castro mga kababayan? Ito mahaba-haba mga kababayan ha. Huwag natin gamitin yung quote card ni Castro. Maganda gamitin natin tong balita sa politiko ulit ha. Ang sabi ni Castro, ate, san banda?
Saan banda yung tinatrabaho mo? ACT teachers debunk Sara Duterte's claim she delivered results in DepEd. Oy, Castro, meron naman siyang na-deliver. Ano yon? Nagbigay siya ng ilang envelope doon kay Gloria Mercado, kay POA, sa procurement officers ng DepEd. Oh, di ba? Ano pa? Nagpakain siya ng mga panis at bulok na pagkain sa mga kabataan. Tinago nyo yung mga laptop, mga reading materials, mga TV. Nag-deliver daw siya sa DepEd. Tangina talaga. Ha? O, sa kanya ng mata ko. Ha? Former ACT Teachers Representative Castro debunked the claim of Sara Tocmol Duterte that she delivered results during her tenure as Secretary of DepEd. Castro even challenged Duterte to show any genuine, yung totoong accomplishment daw, from her scandalous ridden tenure. Ate, saan banda? Nasaan ang mga na-deliver mo noong DepEd Secretary ka? Where are the results you're talking about? All we saw were controversies, anomalies, and a worsening crisis in our education sector under your watch. O sabi pa nga ng Malacanang True Yusek Castro, ni hindi nga po alam ni Sara Duterte yung curriculum. Tapos na-discovery pa, sino ba yung nakadiscovery mga kababayan? Sino ba to? Si Acop yata yun, no? Sorry naman kung si Congressman Acop, inabanggit ko. Pero may isang congressman na, si taga Mindanao Solon, no? Si Rodriguez, Rodriguez, Representative Rodriguez, Na-discover nila na yung matatag program niya ay nagtuturo ng sex education like yung pagbabate, pagtitikol as early as 3rd grader. Oh, may mga naka-inclusive doon ng mga yung alam nyo na, yung mga gawaing kagalit-galit na mapag-aralan pa ng mga musmus. Biruin mo yung pagbabate, pagtitikol, ipapakita mo na sa mga bata. Noon yan high school kami. 2nd year high school na ako nung tinuro sa amin yan sa biology, yung sex education. Tapos nung nagkolehiyo ako, meron akong minor subject, family planning, dun lang. Tapos ikaw, Sara Duterte, gusto mo ituro sa mga minor, tarantado talaga. O tapos nagawa siya ng catch-up Fridays niya para sa reading. Wala, palpak. Yung mga teachers nahilo, hindi alam ang gagawin. Walang tamang plano. Yung mga bata, alam nila, catch-up Friday. Hindi na ako muna papasok ng minimum day, yung kalahating araw. Papasok na lang ako pag may lecture na. Biruin mo yan? Wala. Tapos ang yabang mo, may accomplishment daw ang DepEd, animal. Yung libro mo ngang Isang Kaibigan, grammatically error. Ang daming grammar error doon. Era talaga, oo. Naku, hindi ko na mabasa mga kababayan. Ayan na po. Hindi ko na babasahin ito. Ang haba na sinabi ni Castro, pero yan lang po. Walang accomplishment, pero sinabi niya may accomplishment. Leche. Malaking sinungaling. Big patso liar ang inyong tukmol na Vice President Sara Pusit Duterte Carpio. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. Dapat merong sequel ang Big Pat Liar Ang bida si Sara Duterte. Tingnan nyo, nananaba, minamanas. Nakita nyo yung picture niya sa Paris? Ayun Dahil bakit? Mukbang lang ng mukbang. Bakit nga ba mukbang ng mukbang? Kumakain ng chocolate sa Netherlands Di po ba? Ayan. Ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.